Bawal partisan kung kalaban. Kung kakampi yung sinabi mo, pwede. Meron na bang report dito sa arrest at kinasuhan ba si General Torre? Last question, ma'am. Ako? So ito tanong ko, ma'am. Pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang kong hulihin si General Torre ay si General Torre? Naku po. Basta po ang botohan pero si Lisa Araneta ay nasa Amerika ngayon. Ayan oh. Lisa in the happiest place on earth. Ayan po mga kareaksyon. Binahagi ni First Lady Lisa Araneta ang ilang letrato kasama ang ilang Disney character mula sa kanyang trip to Disney World sa Orlando, Florida, USA. Meron ka bang hearing dyan, madam? Tanong lang. Meron ka bang hearing dyan? Meron ka bang tinatawag na investigasyon dyan patungkol dun sa kay Tantong ko? Nagtatanong lang kami nagtatanong lang kami. O di ba ayan o. Ayan po mga kareaksyon. Meron pong bukas pala botohan na. Si Lisa Araneta po ay nasa Amerika. Hindi ka maboboto, ma'am? Hindi ka maboboto bukas? Ayan po mga kareaksyon, no? Pinagmamayabang po niya sa social media na siya po ay nasa Disneyland. Di ba? Nakakapagano yan. Kasi merong akong natanggap po na sagap na balita na di umano, merong opisyales ng gobyerno na hindi makakaboto dahil merong investigasyon sa Amerika. Hindi ko alam kung si Lisa Araneta po yun mga kareaksyon. Kaya tinatanong natin si Lisa Araneta. Lisa! Hindi yung nasa ulo yung Makati, hindi yun. Lisa yun, Lisa. Yung sumisipsip ng dugo sa ulo, Lisa yun. Si Lisa, yan yung asawa ni asawa ni Bongbong. Oo, yan yung kumakarati sa kanya kapag naka-high. Naka-high sa happiness, hindi naman sa drugs. Pag sa happiness kasi naka-high ang mga yan, mesa nag-joke-joke sa isa't isa. O di ba? Abugbugaber na yung isa, di ba? Ganoon. Tanong lang Lisa, meron ka bang hearing sa Amerika? Bakit nandyan ka, di ba, botohan bukas? Hindi ka ba boboto? Hindi mo ba iboboto yung alyansang-sang, masangsang, alyansang-sang? Hindi mo ba iboboto yun, Lisa? Hindi ka ba boboto bukas, mga kareaksyon? Ano po yung nangyayari sa ating gobyerno ngayon? Mismong First Lady wala sa Pilipinas, botuhan po bukas. Matanong nga natin ang ating First Lady. Ikaw ba'y First Lady o Last Lady na? Bakit nandiyan ka sa Amerika? Anong ginagawa mo dyan? Meron bang hearing? Tanong lang meron bang investigasyon patungkol sa pagkakatigok ni Tantong ko? Matanong lang mga kareaksyon kasi mga kareaksyon, bukas na po ang botohan. At nagtataka ang taong bayan, bakit nagpo-post si Lisa Araneta ng mga ganyang picture na nasa Amerika siya, nakasama niya si McDonald. Ayan goofy ba yan? Si Mickey Mouse. Walt Disney World. Nako. Nung bang bata ka, Lisa, hindi mo nakasama yung mga yan? Diba? Tanong lang. Diba? Kasi mga ka-reaction, meron akong kakilala. Totoo po to real life story to. Meron akong kakilala, bata pa siya. So, nalulong sa pinagbabawal na gamot. Ngayon, nagkaroon po ng depression yung pag-iisip. Dahil nagkaroon siya ng depression pag-iisip, bata pa nung nadali siya ng droga. Siguro nasa 15 years old kung hindi ako magkakamali. Alam po ba ninyo, minsan yung utak niya nag-i-stuck doon sa moment na kung saan siya nadali ng droga. Kaya nagtatanong tayo kay Lisa. Hindi ko alam hindi ko sinasabing nag-iisip bata si Lisa. Hindi ko sinasabing nagbabalik na doon sa kanyang kamusmusan. Dahil iba na yung trip niya yung mga Disney World na yan Diba? Mga ka-reaction mga kababayan, botohan po bukas.
mismong asawa ni Bongbong Marcos ay wala po sa Pilipinas. Presidente ka ba, Bongbong? Bakit sabi ng kapatid mo, ang administrasyon daw ngayon ay Araneta at saka Romualdez? Opinion lang niya yun. Hindi fake news yun, opinion niya. Kapag kapatid mo ang nagbibigay ng opinion, hindi pinaghahanap ng NBI. Sa baba, excuse me lang ha, yung sinabi ni Pipi Sara Duterte na nakasama ang pangalan ni Lisa Araneta sa mga inimbestigahan doon sa Amerika sa pagkakatigok ni Tantongco, fake news ba yun? Baka pwedeng maimbestiga ng NBI. Di ba fake news ba yun? Di ba dapat imbestiga ng DOJ yun? Dahil dinadamay si Lisa Araneta patungkol sa isang pwedeng kasong homicide, pwedeng manslaughter, pwedeng murder, iba-iba. Iba-ibang pwedeng ikaso doon. Dahil nga 7 oras na daw natigok yung tao bago pa tinawagan yung 911 ba dapat tawagan? Diba? Tapos napakarami daw mga white substance powder na nagkalat. Siyempre, kung bangag na lahat yun paano pa maglilinis yun? Kaya matanong lang natin si Lisa Araneta kung bakit nasa Amerika siya. Hindi ka ba boboto? Bakit nasa Amerika ka? Tapos sasabihin nyo fake news, ayan kapopos lang nung yesterday 9:15 AM. Alam ko na. Sasabihin ni Claire na nakauwi na si Lisa. Kasama niya yung mga Girl Scout. Yung mga Girl Scout. Sasabihin niya, hindi, umuwi na si Lisa. Kasama na naman yung mga Girl Scout eh. Kada umuwi si Lisa, kasama niya yung mga Girl Scout. Hindi ba kayo naiiya sa mga Girl Scout? Di ba mga ka-reaction? Lisa! Ano yan? Naku po. Pinaghahanap ka na dito. Botohan na bukas. Bumoto ka raw. Ba't nandiyan ka sa Amerika? Ano nangyayari sa'yo? Meron ka bang investigasyon dyan? Tanong lang yan ha. Inaayos mo ba yung kaso ni Tantongco dyan? Mga tanong lang yan, nagtatanong lang tayo. Di ba Lisa? Sabi ni BP Sara, hindi ko alam kung ikaw yung sinabihan niya, matanda, pangit, hindi ko alam ha. Hindi ka naman pangit. Di ba, hindi po ba pangit si Lisa? Matanong. Pag-comment nga po sa comment section, pangit, napakapangit, pinakapangit. Mag-comment nga po kayo sa comment section. Napakaganda naman ni Lisa, di ba? Napakaganda niyo. Pangit ba yan? Fake news na naman si BP Sara. Imbestigahan nyo. Di ba? Sabi niya, hindi ko alam kung sino sinasabi niyang pangit. Kaya daw galit na galit dahil pangit. Si Lisa ba yun? Di ba? Ano nga kayo? A. Pangit. B. Napakapangit. C. Pinakapangit. Or D. All of the above. Mag-comment nga po kayo sa comment section. Di ba mga ka-reaction? Nakakapangamba po yan. Bakit si Lisa, yung mga kalaro niya ngayon, sina Mickey Mouse, Goofy ba yan? Si Mikey Mouse, nasa Disney World. Ayan po mga ka-reaction, di ba? Lisa, umuwi ka na, botohan bukas, okay na. Nag-usap na kayo ni Garcia, okay na. Nakaset up na lahat. Okay, very good. Ibig ko sabihin nakaset up na lahat, wala tayong ipag-alala. Malinis ang eleksyon. Malinis na malinis. Kaya nga ito, susunod natin papakita. Dahil napakalinis ng eleksyon, meron na naman pong natuklasan si Atty. Respicio. Malaking balita mga kababayan, nakakabahala po. Kaka-check ko lang po yung kaka-upload ng COMELEC na source code review report. Hinanap ko po doon yung hash code ng naka-install na software doon sa automated counting machines na nakita ko nung final testing and sealing day. Hinanap ko po doon, pero doon sa audit report, ang na-audit lang nila ay hanggang sa 3.4 version. Yung naka-install po doon sa automated counting machines ay 3.5 version. Kaya yung hash code na nasa machine ay 0438. Yung 0438 na hash code na yon starting ay wala sa mga hash codes na nakalabas doon sa audit report ng source code na nilabas ng COMELEC
Ibig sabihin po, yung naka-install sa mga automated counting machines ngayon na version 3.5 na may hash code na 0438 ay hindi yon kasama sa mga na-audit ng Technical Evaluation Committee ng COMELEC. I-check nyo po dito, ililink ko po dito sa comment section ng post na ito yung dokumento na yon para kayo po mismo ang makapag-study ng document na iyon. Napakalaking nervyos ko po ngayon dahil kung totoo itong finding ko na ito, ibig sabihin po, yung nakatanim na software doon sa makina ay hindi na-audit at posible na merong nakatanim na daya po doon. Kaya hindi ko po alam kung anong magiging consequence nito sa pagpapatuloy ng ating eleksyon. Chairman George Garcia, pagtuunan niyo po ito ng pansin, please. O diba, Chairman George Garcia? Ano nangyayari, oh? Sabi po ni Atty. Respicio, oh. Balita mga kababayan, nakakabahala po. Kaka-check ko lang po yung kaka-upload ng COMELEC na source code review report. Oh, nakakabahala daw. George! Ano nangyayari sa ating mga machine? Sabi ng iba, voting machine ba yan o cheating machine? Tanong lang yon, George. Anong gamit ba natin ay voting machine or cheating machine? Diba? Kaya dito mga ka-reaction, dapat si Atty. Respicio, dapat binibigyan to ng medalya eh. Medalya. Kasi mga ka-reaction, siya lamang ang may tapang at may talino at may paninindigan na ipakalat ang pwedeng pagmulan ng pandaraya ng COMELEC. At tayo po ay marami pong tao dyan na sinasabi si Atty. Respicio ay ganyan, ay ganire, ay dilawan, ay ganon. Wala akong pakialam kahit ano pa yan. Dilawan man yan, pinklawan man yan, ano man yan ang partido niya. Wala akong pakialam. Ang importante, pinapakinabangan natin siya. Ang importante, pinapakinabangan siya ng taong bayan. Hindi pa nga siya nakaupo, pinapakinabangan na natin ng taong yan. Wala nga Saudi. Oh, itinataya niya ang kanyang buhay. Itinataya niya ang kanyang sarili para lamang maisiwalat ang bawat pwedeng pagmula ng pandaraya ng COMELEC na ito na pinamumunuan ni George. George! Ayusin mo naman. Pag gusto nyo mandaya, ayusin nyo. Kasi mahuhuli kayo. Tingnan nyo, nahuli kayo. Hindi ko naman sinabi na mandadaya kayo o nandaraya kayo. Hindi ko sinabi nandaya kayo. Hindi ko sinabing ganun. Ang problema dyan, nagkakaroon ng agam-agam ang taong bayan dahil nga mga kareaksyon sa pasabog ni Atty. Respicio na ito ay may mga voting machine o cheating machine na natawag ng iba cheating machine. Talagang hindi po na-audit. Hindi po na-imbestiga. Ngayon, hindi natin alam ngayon kung ang botohan bukas ay malinis o hindi. Pero kailangan natin bumoto. Huwag nyo sasabihin na, hindi na ako boboto. Magkakaroon lang din ng dayan. Lalo pong matatalo ang ating Duterte. Ay, hindi na pala Duterte. Duterte 12. Duterte 12. Duterte 12. Duterte 12. O, diba? Duterte 12 na po tayo, ha? Official na. Hindi po tayo Duterte 10, Duterte 12. Sino yung panglabing isa? Si Camille. Sino yung panglabing dalawa? Siyempre, si Aimee Marcos. Wala na yung sinisigaw ni Andrew. Alyansa, 12. Alyansa, wala na. Alyansang-sang, alyansang-sang, masangsang, alyansang-sang. Mga kareaksyon, napahiya po si Bongbong Marcos. Hoy, Bongbong! Akala ko pa, kayo lamang ang partido na kumpleto, Ricardo. Bakit yata ang naging kumpleto ngayon ang partido ni Pangulong Duterte at kayo ay kulang-kulang? Di ba mga kareaksyon? Ang yabang-yabang ni Bongbong, sinasabi po ni Bongbong, talaga naman, sila lang daw ang kumpleto at nahihirapan ng iba na magkaroon ng kumpletong lineup. Ha? Tapos para daw yung iba ay pinabili lang ng suka. Ngayon, ang iyong alyansa, 10 na lang. Ang pangit naman kung tatawagin nating alyanteng. Ang pangit pero alyanten. Alyanten.
Ang pangit. Di ba pag Duterte, hindi pangit. Gwapong-gwapo ang datingan ng ating Duterte. Eh ngayon, dahil nga ang Duterte puro lalaki, kailangan natin ng kada 5 lalaki, meron isang babae na muse sa'yo, no? O ngayon, nagkaroon sila ng 2 muse. Ngayon, Duterte 12. Yung Alyanten, Alyanten, wala nang 12-0 ngayon. 0-10, ang mangyayari dyan, 0-10. Sabi niya 12-0 daw, 12-0. Baka 12-0 yung Alliance Duterte 12. Di ba mga ka-reaction? Oh, George Garcia! Kasi kasuhin mo to, huwag kang patulog-tulog. Oh, ito, ano sabi ni Atty. Respicio? Oh, pakinggan mo to, George Garcia, ulitin ko ha. Tita mga kababayan, nakakabahala po. Kaka-check ko lang po yung kaka-upload ng COMELEC na source code review report. Hinanap ko po doon yung hash code ng naka-install na software doon sa automated counting machines na nakita ko nung final testing and sealing day. Hinanap ko po doon, pero doon sa audit report, ang na-audit lang nila ay hanggang sa 3.4 version. Yung naka-install po doon sa automated counting machines ay 3.5 version. Kaya yung hash code na nasa machine ay 0438. Yung 0438 na hash code na yon starting ay wala sa mga hash codes na nakalabas doon sa audit report ng source code na nilabas ng COMELEC. Ibig sabihin po, yung naka-install sa mga automated counting machines ngayon na version 3.5 na may hash code na 0438 ay hindi yon kasama sa mga na-audit ng Technical Evaluation Committee ng COMELEC. I-check nyo po dito, ililink ko po dito sa comment section ng post na ito yung dokumento na yon para kayo po mismo ang makapag-study ng document na iyon. Napakalaking nervyos ko po ngayon dahil kung totoo itong finding ko na ito, ibig sabihin po, yung nakatanim na software doon sa makina ay hindi na-audit at posible na merong nakatanim na daya po doon. Kaya hindi ko po alam kung anong magiging consequence nito sa pagpapatuloy ng ating eleksyon. Chairman George Garcia, pagtuunan niyo po ito ng pansin, please. Di ba? Pagtuunan mo daw ng pansin yun, George! O, di ba mga ka-reaction, niloloko yata tayo ng mga tao na to, ha? Mga ka-reaction, yan po ang nangyari doon sa isang payout sa Zamboanga ba to, doon sa lugar ni Manix Delipe. Nakakaawa po yung ating mga kababayan. Kailangan pa nila dumanas ng ganito. Napakaliit po ng tingin ng mga tao na to sa kapwa natin mga Pilipino. Ayan po, 2 po yung nasawi at napakarami pong nasaktan sa stampede. Ayan o, nire-revive po nila pero hindi po na nila ma-revive yan. Ayan o mga ka-reaction, hindi ko alam kung yan yung hindi na nila na-revive. Mga ka-reaction, nakakaawa po ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Sa sobrang kagutuman po mga ka-reaction, pati boto yata nila kaya nilang ibenta sa kakarampot na pera at kakarampot na grocery ba yan? Di ba mga ka-reaction? Nakakaawa po yung ating mga kababayan. Ayan o. Nakakaawa po yung ating mga kababayan, mga ka-reaction. Kaya naman dito mga ka-reaction, sabihin po natin dito dapat mga ka-reaction, magkaroon po tayo ng tinatawag na katalinuhan bukas. Bukas po ang laban. Lahat po ng mga kandidatong binayaran kayo, wag po ninyo silang iboto. Gantian po ninyo sila dahil tingin po nila sa inyo'y napakaliit. Kaya nilang bilhin yung kaluluwa ninyo, pagkatao ninyo. Kaya nila kayong bilhin. Kaya nila kayong utuutuhin sa halagang 500 o 1,000 o 2,000 man yan. Kaya mga ka-reaction, lahat ng mga taong nagbayad sa inyo, lahat ng mga kandidatong nagbayad sa inyo, pag nandoon na po kayo sa polling precinct, murahin po niyo sila. Sabihin niyo po ganito, ako hindi na po ako nagmumura. Pero sa pagdating ng eleksyon, magmumura po ako sa harapan ng presinto. Putang ina kayong nagbabayad ng mga botante, hindi ko kayo iboboto, mga animal kayo. Yun. Gagawin ko po yun. Mumurahin ko sila doon sa voting machine. Mga animal kayong nagbigay ng pera, hindi ko kayo iboboto. Ganun po yun, di ba? Kaya dito mga ka-reaction, tingnan po nyo. Ayan o. Ayan o, nire-revive po nila.
Nakakaawa po yung ating mga kababayan, mga ka-reaction. Nakakaawa po sila. Kaya dito mga ka-reaction, ang nakikita po natin dito ay talagang napakahirap po ng buhay. Napakahirap po ng buhay ng ating mga kababayan. Ayan o, nire-revive po nila o. Kung bakit sa halagang napakakunti mga ka-reaction, pumipila po sila, na mayroon pong nahi-heat stroke at ito po nagkaroon po ng stampede. At diyan po mga ka-reaction, ang balita ko, dalawa po yung nasawi. Oh. Bakit po si General Torre? Oh, di ba? Si General Torre, mga ka-reaction, hindi po siya pumunta doon sa hearing. Pinadalan po siya ng subpina, ng usgado. Ngayon, ito po magsasalita po dito si Idol Alan Peter Cayetano. Ito po, pakinggan po natin Ano-ano sinasabi? Bakit po si General Torre, kung ano-ano sinasabi sa kung ano-anong interview, hindi naman napapagalitan. So, ang dating po sa lower rank, bawal partisan kung kalaban. Kung kakampi yung sinabi mo, pwede. Meron na bang report dito sa arrest at kinasuhan ba si General Torre? Naku po. Alam po ninyo yung mga tanong na ganyan sa mga inquiry, papunta po yan sa habla. Meron na bang kinasuhan ba si General Torre? Di ba? Mga ganyang mga pananalita. Kasi dito nababasa ko na si Alan Peter Cayetano. Papunta po yan sa kaso at pag-aresto kay General Torre. Ito Ito. Senador, sino bang kailangang umaresto kay General Torre? Pakinggan po ninyo ito. Napaka-importante po nito. Si General Torre ay aarestuin na. At dito mga ka-reaction, sasabihin po ni Alan Peter Cayetano kung sino ang aaresto kay General Torre. Pakinggan po ninyo ito. Bakit po si General Torre, kung ano-ano sinasabi sa kung ano-anong interview, hindi naman napapagalitan. So, ang dating po sa lower rank, bawal partisan kung kalaban. Kung kakampi yung sinabi mo, pwede. Meron na bang report dito sa arrest at kinasuhan ba si General Torre? Last question, ma'am. Naku? Tuwing magpapa-aresto lately, parang ang pinaka-effective si General Torre, di Naku ba? po. So, nung pina-aresto si Pastor Kibuloy, grabe yung mga nangyari at ginawa, di ba? Nung pina-aresto po si President Duterte, yun naman pinag-uusapan natin, nakita naman natin. Nung nag-hearing po ako tungkol sa tulay na sa Isabela na gumiba, hindi po nag-attend si Secretary Bonoan. Sinabi ko lang, kailangan ko po bang i-designate si General Torre para kunin si Secretary. The next time, nag-attend na siya. Naku? So ito tanong ko, ma'am, pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang kong hulihin si General Torre ay si General Torre? Naku po. Kasi effective, no? Dinadaan ko lang sa biro, but I think of all his interviews and sa nangyari, this is my last point, ma'am. I'll submit to all my other colleagues. This is my point lang, ma'am. Nanunood kasi yung buong PNP. Naku. Nanunood yung mga teachers ng constitutional law, mga estudyante, nanonood ang mga estudyante ng criminology. Naku. And di ba sabi nga nila, yung bata, hindi mo pwedeng turuan sa salita. Natututo yung bata sa gawa. So, ganun din sa gobyerno natin. Pag sinabi nung mayor, no corruption, pero corrupt siya, ang dating sa mga department head, pwedeng mag-corrupt. No. Di ba? Pag sinabi ng COMELEC officer sa isang probinsya, no cheating, pero pinayagan niya yung cheating or vote buying, ang papakinggan ng tao, hindi yung salita, yung gawa eh. So kung mali yung pagka-aresto, nangangamba ako na especially sa lugar na walang internet, walang cellphone, baka ito yung masunod eh. Humingi sila ng counsel nila o doktor, tapos hindi pagbibigyan, no? And then the last point doon, ma'am, is that bakit kapag ka lower rank, meron pong isang vlogger, di ba, na PNP, Oh, yun. na nagsorry na kaya parang okay, pero hinuli
Yun. tapos kakasuhan. I understand that at magandang rule yun na pagka ikaw ay sundalo o pulis ay hindi ka basta pwedeng hindi ka pwedeng partisan, di ba? Pangalawa, kailangan bantayan mo sinasabi mo. But I'll give you 2 examples, ma'am. Bakit po si General Torre, kung ano-ano sinasabi sa kung ano-anong interview, hindi naman napapagalitan? So, ang dating po sa lower rank, bawal partisan kung kalaban. Yun. Kung kakampi yung sinabi mo, pwede. Naku po. Di ba? Napaka ano po na, napaka linaw po ng sinabi po ni Senador Alan Peter Cayetano doon. Oh. Di ba ang Torre? Arestuin mo yung ano mo, sarili mo pagdating ng oras, Torre. Dahil nga hindi ka sumipot doon sa tinatawag nating hindi ka sumipot sa sa subpina mo. Ngayon mga kareaksyon, itong si Torre at ito pong si Remula at yung mga nakasuhan ay kailangan daw po nila ng mahigit 10 araw. Hindi raw po sapat yung 10 araw para masagot nila yung ginawa nilang pagdukot at o pagkidnap at pagpadala doon sa dahig sa Pangulong Duterte. Akala ba namin malinis ang inyong tinrabaho? Akala ba namin Remula, Boyeng? Akala ba namin talagang according to the rule of law? Pero para yata ngayon nahihirapan kayong ipaliwanag. Di ba mga kareaksyon? Kasi kung malinis yun at walang halong krimen ang ginawa nila, madali lang imbestigahan o sagutin ang tanong ng ombudsman. At kung walang nakita ang ombudsman ng tinatawag nating krimen, ay babasura ng ombudsman yan. Pero bakit sinabihan sila ng ombudsman na hindi pwedeng mag-aay sila ng affidavit na i-dismiss yung kaso? Hindi. Kailangan daw nilang ipakita yung mga ebidensya na ang ginawa nilang pagdukot at pagkidnap sa Pangulong Duterte ay ayon sa batas, walang nilabag na batas, at ito'y makakabuti sa ating bayan. No? Kaya, Boyeng, Jombek, Marbel, Torre, Lakanilaw, 10 araw lang 10 araw. Tinaningan kayo ng ombudsman, 10 araw. Huwag paluko-luko Sagutin nyo, 10 araw. At ito naman po ang dahilan, tatagalugin po natin mga kareaksyon. Ito po ang dahilan kung bakit nahihirapang sumagot si Boyeng, si John Vic, si Torre, si Marvin at sila Kanilaw. Tatagalugin ko po ito, English po. 4 crimes that the ICC can investigate: genocide, war crimes, war of aggression or crimes of aggression, and crimes against humanity. So the magnitude of these offenses is so much that probably a local court will not be able to independently and efficiently handle such crimes. So in our case, we are saying that the war on drugs does not even fall under any of those 4 categories. We do not consider the war on drugs as a crime against humanity because it's a legitimate law enforcement operation. It's called war on drugs. It's not a war on drug users or a war on drug pushers. No, it's a war against the crime itself. We're trying to address that situation. O, di ba? Mismong si Attorney Menardo Guibarra, ang Solicitor General ng Pilipinas, pinaliwanag po niya ng malinaw na merong paglabag ang ginawang pagdukot at pagkidnap sa ating Pangulong Duterte. Kaya po si Menardo Guibarra, soldier po yan ng Pilipinas. Solicitor General po yan ng ating gobyerno. At dito mga kareaksyon, talagang nilaglag po niya si Torre, si Marbil, si Remula at saka sila Kanilaw. Ayan po.
crimes that the Yun daw, war on drugs, hindi daw po yun war on drug addicts. Hindi daw po war on drug lords. War on drugs po yun. Yung lahat ng krimen na konektado sa drugs ay kasama. Yung mga politiko, yung marami pong kasama dyan. Kaya dito mga kareaksyon, hirap na hirap pong ipaliwanag ng kampo ni Boying Remula ang tanong ng ombudsman, meron bang paglabag sa batas ang ginawa ninyong pagdukot, pagkidnap at pagpapadala doon sa dahig sa ating Pangulong Duterte na mismong itong si Bernardo Guevara, ang Solicitor General ng Pilipinas, ang abogado ng gobyerno, ay nagsabi na ang war on drugs hindi yan pwedeng isama sa crime against humanity. Oo. Hindi raw po pwedeng isakay yan sa crimes against humanity. Kaya dito talagang mahihirapan po si Boying. Mahihirapan po yan. Kahit sabihin na nating abogado yan, mahihirapan yan. Kasi kung hindi mahirapan yan, nasa kanila na lahat ang mga galing na mga abogado sa Pilipinas, sa DOJ, Department of Justice, na kaya nilang i-dispose for their interest. Hindi po nila kakayanin. Dahil mahihirapan po ang mga yan at isa-isa po nga arestuin ng mga yan. Sa nakikita ko lang sa nakikita ko kasi mga ka-reaction, mahirapan po nila sagutin yan kasi nilinaw na po ni Attorney Bernardo Guevara, ang Solicitor General ng Pilipinas, na ang war on drugs, hindi po yan pwedeng isama sa crimes against humanity na tinutukoy po ng mga komunistang teroristang NPA. Ayan po si Castro, si De Lima, puta. Nagkasama si De Lima, si Castro, tsaka si Trillanes na general na lugaw, kanin. O, di ba? Hindi pa general, sundalong kanin, walang yaka. Walang yaka, Trillanes. Talo ka na, umatras ka na dyan sa Caloocan, walang yaka. Hindi ka na iya sarili mo. 0.001% ka lang yata dyan. At saka yung mga taga-Caloocan nandidiri sa'yo. Tumigil ka sa katarantaduan mo, Trillanes. Wala na mga kareaksyon. Kaya mga kareaksyon, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang ating mga video. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, subscribe na kayo. Baka maubusan pa kayo ng slot. Alright, syukran. God bless you all. Duterte. Ay, hindi pala. Duterte 12. Yung alyansang sang, wasak na po yung alyansang sang.